pwede natin gawin upang mapabuti ang serbisyo ng NGPC, ito si Kiko Barsaga, nag-post sa isang post niya noong May 15. Minumura lahat ng congressmen, mga putang inang mga congressmen. Pero hindi putang ina, Madam Congressman, Madam Speaker. Pusang ina. Hindi pa nakontento sa flood control, ninanakaw pa yung ating kuryente, kaya mahal ang kuryente. Itong administrasyong ito, ang ulo ng pagnanakaw ng kuryente. Nandito po yan sa cellphone ko, hindi ko lang may flash dyan. So, yung ganyang klaseng, gusto ba ninyo na manatili yung animal na yan dito? Animal in the sense na pusa daw siya. Hindi yung animal na animal siya. Hindi. Hindi ba pusa ka? O, ayun. Kita mo. So, dapat kung maaari, maraming nagdedepensa sa kanya, hindi ko rin kayo mapigilan. Ngunit, majority po sa amin, Madam Speaker, distinguished colleague sa NPC, ay sang-ayon po na patalsikin na yan at masakit ko mang sabihin, kaibigan kong matalik na kaibigan kong tatay. Kasama ko sa NATRES. Habang wala siya, ako nag-preside sa NATRES. Nung linapitan ako niyan, minsan, binigyan ko ng punting payo. Ngunit, mahirap talaga payuan ang animal. Hayop eh. Pusa. Paano payuan yung pusa? And kayong lahat dito, tinatawag na pusang ina. Ano kung gusto niyo, nasa cellphone ko yan. Oh, May 15. Post ni pusang inang Barsaga. Wala akong magawa. I have to endorse. 2 GCA po sa kongresong ito nag-i-endorse o na expel na yan. GCA ako, GCA din yan si Abalos. So, pasensya ka na, Kiko, ikaw ay pusang ina mo rin. Kung ganyan man lang ang tawag mo sa amin, pasensyahan mo na. At kung gusto mo, may galit ka sa akin, may galit ka kay Chair Abalos, sabihin mo lang sa amin, anytime. Di ba? Para at least huwag na tayo dito magdirian. Pero huwag mong palabasin na lahat ng congressman, nilagyan mo pa ng buhaya yung post mo na ang lahat ng congressman ay sinusuportahan. Majority Leader. What is the point of order? Bakit po? Yes, I'm raising a point of order here Ah, and a point of propriety. Let's Let's not get too harsh here. I'm just quoting Let's his not words. get too harsh here. Madam Speaker, The use of the please words, Majority Leader. animal, the use of the words, May last minute pusang suspension. ina. Session suspended. Doon kanina kinanta ni Congressman Elise, sino ang tunay na baliw? Posibleng baliw. Pero tayo ba ay nasasaktan sa mga ginawa niya? Noong naglabas siya ng video at nagsabi na tayo mga buhaya, a few days after that, I talked to him. Sinabi ko sa kanya, huwag kang maglabas ng ganyan. Huwag mo sabihin na tayo lahat ay buhaya dahil ikaw ay isa ring congressman. Yan sabi mo rin na buhaya ka. Ngayon, paano yung mas mabigat na mga nakasira talaga ng imahe natin? Yung mga talagang nagnakaw. Yung rason kung bakit tayo tinatawag na congressman ngayon. Na tayo daw ay nagnanakaw sa mga flood control programs. Yung bang mga baseless accusations kung bakit tayo ay sinasabing merong maleta na binigyan ng 20 million pesos. Dear colleagues, tayo, si Kiko ay binoto ng mga taga Cavite sa distrito niya. Hayaan natin na sila ang magtanggal sa kanya by not voting for him in the coming elections.
The colleagues, let us examine ourselves. Tayo ba ay talagang napakalinis? Tayo ba ay hindi rin baliw paminsan-minsan? Meron din naman tayong mga colleagues dito na gumagamit ng social media. Kung ano-ano sinasabi sa atin. Minumura rin tayo paminsan-minsan. Diba? Discipline him. Reprimand him. Suspend him as much as you want. But for us to take him out, let us not put this action of expulsion in our own hands. Let the people of Cavite in his district decide for him and not us for these reasons. Majority Leader. Madam Speaker, I move to adopt the findings and recommendations contained in Committee Report Number 298 and pursuant to our rules, direct the Secretary General to read the title of the committee report and thereafter call the roll of members for nominal voting. There is a Parliamentary motion. inquiry, Madam Speaker. Majority Leader. What is the... May we know how many votes is needed to expel our colleague? ...212 votes or 2/3 of the members are required. And they should be in warm bodies. Bilang congressman ay masyadong sobra doon sa ginawa niyang mga pagkukulang, no? Pangalawa po, hindi lang po siya yung tinanggal natin, tinanggalan po natin na representante ang mga bumoto sa kanya, no? Pangatlo po, yung sinasabi natin na sinisira yung imahe ng House, hindi naman po siya yung nakakasira. Ang nakasira po talaga sa imahe ng House, bago pa man siya magsalita, bago pa man siya mag-vlog, talagang yung corruption issue dito ng ilang miyembro tungkol doon sa pagbebenta ng budget, no? So nakakalungkot lang na si Kiko ay tinanggal natin, pero yung ibang alam natin na gumawa ng corruption dito ay hindi man lang natin mabanggit. At panghuli po, yung kanyang mga ginawang kasalanan na ang basihan ay social media, may para naman po para siya ay mapanagot at siya ay makasuhan ng cyber libel. So mas maganda po sana kung ang hukuman na lang ang magdidesisyon dito para wala pong halong politika. Yun lang po. Maraming salamat po. Majority Leader. Madam Speaker, I move to recognize Representative Paulo Henry M. Marcoleta from Party List Sagip. The So Honorable Paulo Henry Marcoleta is recognized. You have 3 minutes. Madam Speaker, I rise today not simply to defend statements and actions made by my colleague, Representative Barsaga. I rise for a far more important reason, to defend the integrity of representative democracy, due process, and free speech. The question before us is whether this House should exercise its gravest disciplinary power, which is the expulsion of a duly elected member of Congress and thereby disenfranchise hundreds of thousands of Caviteños who sent him here to represent them. On that question, my vote is a clear and unequivocal no. The seats you occupy as representatives of the people belong to the sovereign Filipino people who elected us. The seat occupied by Representative Barsaga belongs to the people of Cavite. The power to expel a member does not merely punish an individual. Inevitably, it collectively restricts the participation of the constituency and overrides the sovereign judgment of voters. We substitute our collective will for theirs. Ang expulsion ay nakalaan bilang sa mga pinakamabigat na aksyon laban sa isang kinatawan. Ito ay ipinapataw para sa mga kinatawan na sa tingin ng Kamara ay hindi na maaari maglingkod dahil sa malulubhang sanhi. Ang pag-post sa social media, ang pagkakaroon ng conventional conduct, ang pagpuna sa Kongreso, ang pagkilos at pananalita kagaya ng isang pusa, ang mga ito ay malayo sa dapat na dinidisiplina ng expulsion. Corruption, criminal misconduct,
betrayal of public trust, or actions that directly threaten the institution itself. Madam Speaker, if disagreeable speech, criticism of Congress, and unconventional behavior are now grounds for expulsion, we are creating a dangerous precedent that contradicts lawful protections offered to all our citizens. The remedy to undesirable speech is more speech, healthy debates, and meaningful discourse, not political persecution. If, for the sake of argument, we agree that the speech of Representative Barsaga continues to merit penalties, expulsion is a far too burdensome penalty for the acts to be punished. The purpose of discipline is to preserve the orderly functioning of the institution. If every repeat offender is automatically expelled, then expulsion ceases to be an extraordinary remedy and becomes an instrument of political control. This is a dangerous precedent for all the representatives of this chamber. Madam Speaker, democracy operates to protect both the ally and the opponent so that each one may come before the table to discuss common ground and resolve differences. Democracy requires precisely that discipline. Representative Barsaga may be unconventional. He may be provocative. He may even be wrong. But none of those are sufficient grounds to nullify the mandate entrusted to him by the people. If his constituents believe he has failed them, the people possess enforceable democratic remedies. The voters elected him. The voters can remove him. That judgment belongs first and foremost to the people, not to us. For these reasons, and in defense of representative democracy, constitutional liberty, due process, proportionality, and the sovereign will of the electorate, I respectfully register my vote against the proposed expulsion of Representative Barsaga. I vote no. Thank you, Madam Speaker. Majority Leader. Madam Speaker, I move to recognize Representative Elijah R. San Fernando from Party List Kamanggagawa. The Honorable Elijah San Fernando is recognized. You have 3 minutes. Madam Speaker, mga kasama, ang Kamanggagawa ay tumitindig upang irehistro ang aming pagtutol sa desisyong patalsikin sa pwesto si Representative Kiko Barzaga. This House has made a huge mistake today, and it must now reckon with a dangerous precedent the majority has created. Pasaway, walang modo, raskal. Ganito po ilarawan ng marami si Representative Barzaga. Nakasisira sa imahe at reputasyon ng Kamara ang kanyang mga ginagawa, kaya marapat lamang daw na siya ay patalsikin. Pero kung ang pagprotekta sa kaayusan at prestihiyo ng Kamara ang pamantayan, may mga tanong po ang kinatawang ito. Ilang beses na ba tayong nakakita at nakasaksi ng mga mambabatas na nagbabatuhan ng personal na insulto? Ilan na bang mga kagalang-galang na miyembro ng Kamara ang humarap o nasangkot sa mga graft and corruption scandal at iba pang mga kontrobersya? We are reminded, public officials shall lead modest lives and that we shall not indulge ourselves in extravagant or ostentatious display of wealth in any form. How many members of this House have violated this ethical standard? And yet, the House did not expel them. At ngayon, inaangat ng Kongreso ang kaso ni Representative Barzaga na ang sentro ay social media posts, political insults, parliamentary misconduct sa antas ng expellable offense. At the heart of this question is democracy itself. In deciding that the duly elected Representative Barzaga must be expelled, we are disenfranchising 160,000 voters who have selected him to serve them. Tinanong ba natin sila kung hindi na niya nagagampanan ang kanyang tungkulin? Inunsulta ba natin ang mga mamamayan ng Dasmariñas kung sang-ayon silang alisan ng boses sa kongresong ito? Hindi ba malinaw sa mga kapwa mambabatas na nakikita ng mga manggagawa at ordinaryong Pilipino ang ating pagmamadaling sipain si Representative Kiko habang pinapalampas naman natin
ang kagimbal-gimbal na problema ng korupsyon. Let us be clear, ang usapin na ito ay hindi kung tama o mali si Representative Barzaga. Hindi kung siya ba ay dapat punahin, parusahan o isuspend. Ang tunay na tanong, handa ba tayong magtakda ng bagong pamantayan na ang offensive speech, ang pagiging pasaway o ang parliamentary misconduct ay katumbas na ng pinakamabigat na parusa na kaya nating ibigay? If the majority's decision becomes the new standard, then the question is no longer why Kiko Barzaga is being expelled. The question is why so many others before him were not. Ngayon, maaaring ang nasa kapangyarihan ang nagtatakda ng pamantayan. You might be overjoyed at the act of punishing Representative Barzaga, but power is not permanent, Madam Speaker. Bilog ang mundo. Darating ang panahon na ang ginawa ng kongresong ito kay Representative Barzaga ay maaari ring maipataw sa kahit sino man sa atin. Today's decision of the House would forever be a stain